Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga idol. At ito na nga naman tayo, nagbabalik si Seaman TV Lag. At sa video nga pala na ito ay meron kayong mga idea or how to overhaul generator. Pang dalawang overhaul na nga pala namin ito. Bali ito ay number 2 generator. Tapos na kami doon sa number 3. Dahil ito nga ay overdue na doon sa ating PMS running hours ay kailangan na itong overhaulin. At ang ating mga engineers how to know overhaul generator. Hindi man tayo expert sa pag-overhaul ng mga machinery, ay always check sa maintenance manual how to overhaul. At yan nga ay tinatanggal na namin dyan yung mga cylinder head unit. Bali sa 55 na MPE ay marirelease siya. At i-continue na nga natin ang ating pag-overhaul. Ang ating palang generator na ito ay ang maker ay Daihatsu model na 6DE-18. Yan, halos ganito ang mga generator na nasakyan namin. At maganda ito at maganda ang performance niya. Hindi siya masyadong komplikado at matibay na generator ito. At yun nga, tinatanggal na namin yung dyan, yung mga pang hydraulic jack. At inano na namin yan, halos tinanggal na namin muna lahat yung mga nut bago i-pull out yung mga cylinder unit. At hindi ko na nga nabidyuhan yung iba dyan, yung pagtanggal ng mga fittings, mga cover. At ito lang yung mga major mga pagtanggal. At binababa na nga dito yung cylinder head cover. Bali mayroon kami dito na spare parts na naka-ready na mga cylinder head. 6 na piraso din yan. Bali 6 cylinder ito. At naka-ready na yon. At once na makomplete na ito na malinis, masukat yung mga measurement, ay mapalitan ng piston ring yung ating piston, malinis, masukat ang lahat-lahat na kailangan sukatin. At dito rin nga pala ay magpapalitin kami dito ng crankshaft bolt, kasi nga naka-overdue na din siya. At kailangan na rin siya mapalitan as per interval running hours. Yung ating lumampas na yung bolts. Bali sa PMS ay 18,000 ito sa aming sa PMS interval niya. Kaya depende sa running hours ng sinusunod ng PMS, no. Kaya ito, may instruction na rin sa amin na palitan ito kasi nga nag-overdue na siya. At ito nga, pino-pull out na namin dito yung piston unit. Tanggal na rin yan doon sa connecting rod niya. Bali yung 4 na tornilyo natanggal, hindi ko na rin naipakita. Tapos yun nga, pag na-pull out na lahat itong piston unit natin, bali yan, tatanggalin na yung mga piston ring. Tapos maglilinis na tayo, kakarbonize, chichikapin kung yung mga damage ba siya, yung clearance niya kung okay pa. Tapos susukatin natin yung ating cylinder liner. Yan, at laging lagyan lang ng mga tape yung mga fittings, yung mga connection niya, yung mga butas, kasi baka mahulugan yan ng mga metal parts, ay delikado yan. Kaya galiing laging lagyan ng cover, tape or na pang cover. Kaya na nga, bali andyan na yung ating piston. At dito nga ay magtatanggal tayo ng crank doon sa big part. Yan yung big part na yan, yung tornilyo, yung bolts niya ay papalitan natin yan. Kaya ang pressure naman ito ay nasa 80 MPa, no, yung pressure niyan bago ma-slack yung nut. Kagandahan niya dito sa Daihatsu ay yan, yung hydraulic siya. At hindi ka masyado mahihirapan na magtanggal ng
bolt nya. Yan, bali sa 80 na pressure magre-release yan. Tapos advice ko lang na doon sa may ano na yan, yung guide, may ginawa dyan yung flat bar, bali 2 flat bar yan para yung i-guide mo pag magtatanggal ka na noong crankshaft na ating big fart. At yan nga ay tinatanggal na natin yung ating ating hydraulic jack. Yan ang ating mga engineers ay maasahan. At lagi lang i-guide at magtanong kung hindi man kabisado yung pag-overhaul, pagtanggal yan. Bali in-assist na yan. At medyo kabisado na yung pagtanggal. At ingatan lang lagi yung mga parts para hindi ma-damage. Napaka-importante ng pag-overhaul. At yun, laging lagyan ng mark kung saang side, starboard ba o upper. Tapos yung ating big fart na yan, kailangan hindi magkapalit kung anong position. May number naman yan, kaya lagi lang yung tandaan, kahirap magkamali dahil pag nagkaroon tayo ng damage ay malaking problema. Kaya yan may guide yan doon sa ilalim para hindi mahulog, yung bar na yan, bali ginawa lang na bar yan. Tapos markahan sa side, starboard or port side. Yan kikita nyo yung bar na yan yung guide para hindi yun mahulog yung natin. At ito na nga ay pinalitan na yung tornilyo dito. Bali yan, lahat ng tornilyo ay papalitan ng brand new yan, yung talagang sa yung Daihatsu spare parts. Kasi nga once na magkaroon tayo ng trouble ay magkaroon ng damage, kailangan nandoon sa pinakang running hours hindi tayo mag-issue, kasi nga once na magkaroon ng problema. At ito nga pala yung torque nya ay 30 Newton, Newton yung kanyang specific na torque tightening. Yan, lagi lang tingnan doon sa sa manual, maintenance manual, kung ilan ang tightening nya ng torque. Tapos lalagyan natin ng bulikot, compass lead para maganda yung yung pagkakatisa niya doon at hindi siya magkaroon ng problema. Lagi lang tingnan at sumunod doon sa mga instruction manual para hindi magkamali-mali or magkaroon ng problema pag nagkakabit. At dito nga ay kinakabit na namin yung big fart ng ang shaft ng kaya at dito nga ay nag-overhaul na din kami noong fuel pump. Sinabay na rin namin kasi overdue na din yan at para magpalit, hindi siya mahirap magpalit kasi pag tanggal pa ng fittings ay sinabay na rin namin para isang trabaho lang at hindi na mahirapan yung mga susunod pa na magtatanggal, kaya yun, isa ng bunot na lang to sa binabayan namin, isang maintenance na lang, palitan yung mga o-ring at inspection yung mga parts nya, internal parts, yung mga plunger and barrel yan. At suggest ko lang na yung upper part ng fuel pump ay nyo luwagan pag nakakabit pa dyan, kasi mahirap ng luwagan pag nandoon na sa natanggal na sa vice. Kaya dito pa lang luwagan nyo na yung
apat na ali na yan yung upper part, para tapos pag magtitisa naman ay dyan na rin titisaan para gamitan din ng torque, yung tightening torque, no? Kaya yun, para hindi kayo mahirapan na mag luwag. Yan, dahan-dahan lang at ingatan lagi yung mga parts pag tatanggal. Kailangan mayroong yung mga tornilyo, hindi magkapalit-palit ng tayo, ano. Yan. At dito na nga ay ano, yung bali binalik na yan yung natapos na fuel pump. At mamaya ipapakita yung paano nag-overhaul ng fuel pump ang ating port engineer, no. Bali ang may hawak nga pala ng generator dito ay ang aming third engineer. At tinuturoan na rin yung port engineer para maging sanay na siya pagdating doon sa kanyang posisyon na maging third engineer na rin siya, no. Kaya yun, step by step alam niya na kung anong gagawin. Yan. Para pagdating ng posisyon niya ay kabisado niya na yung generator pag overhaul. Kaya yan. At lagi lang ugaliing matiyag, no, sa mga pag-overhaul, kung paano overhaul. Yan, lalagyan nga natin ng yung langis diyan sa piston ring para yung pagpasok doon sa guide at saka doon sa cylinder liner. Yan. Hindi na rin niya pala napakita yung pagsukat ng ating ng cylinder liner. Medyo naging busy yung ating mga engineers at hindi ko nakuha ng video. Pero okay pa naman yung yung liner niya. Hindi pa naman siya malaki yung wear niya. Yan. Tapos yung lahat ng sukat ay naka-record, tapos doon sa ating maintenance report. Kung may mga damage man ay kailangang palitan at i-report sa company, ganun lang para maiwasan yung malaking trouble. At dito nga yung yung pag na-overhaul ng na fuel pump, no. At yung mark ng ating fuel pump ay mayroong mga marking yan. Yan. Yung bawat pisa ay ang tayo kailangan nandoon sa tamang posisyon. At nasa maintenance manual din yan, kaya minsan iba-iba yung tayo ng instruction kung saan yung tayo, no. Pero dito sa Daihatsu, medyo simple lang naman siya, madali na siyang overhaulin. Basta huwag lang magkakamali-mali yung mga posisyon. Yan. Yung ating yan, yung may mark kasi yan, yung doon yung letter C. Bali nandoon sa nakatalikod doon sa fuel pump pump rack, no. Bali dito sa side ng nag-overhaul nandiyan yung C, yung ating pump rack doon sa forward. Yan, kailangan okay yung pagkakatayo, saka yung siya smooth, hindi siya matigas. Pag yun malambot lang siya. Kung may mga damage man yung ating plunger or barrel, kailangan ng palitan. Bali pinalitan na yan ng mga backup ring, o-ring. Yan, para walang mga leak. Saka yung mga parts, huwag kalimutan. Mamaya may makalimutan na parts. At laging nandyan yung yung drawing manual niya, yung pagkasunod-sunod, yung mga guide. Yan. Yun. At medyo sanay na din naman tong si port engineer namin. Na siya mag-overhaul, kaya yan, lagi i-guide lang siya yan, para kung may mali man ay masisita mo pa, di ba? Kaya yun, turuan lang ang mga engineers na
pag overhaul, yun nga, at sinisintro na nga dyan yung ano yung pin para mailagay, no. I-press mo lang dyan doon sa drill bit. At ito na nga yung ating mga ready na cylinder head. Bali yung isang set na yan, 6 naka-ready na yan. Tapos yung ating tinanggal, i-release naman yung asa tapos i-ready na po yan sa overhaul. Ito na nga yung mga gasket, yung ating gasket yan. Gandaan dito natin yung mga ano niya ay nandiyan na yung o-ring niya, nakasit na yan sa gasket na yan. Tapos yung ating lalagyan na lahat dyan na cylinder head gasket, no. Tapos ano ko, hindi ako sanay na naglalagay noong yan, compass slit doon sa gasket kasi based on our experience, no, nagli-leaking pag yung may nilalagyan ko pa ng compass slit yan yung bulikot. Kaya ang suggest ko na lang, wag na lang lagyan ng bulikot yung gasket ng cylinder head. At yun, para naiwasan yung yung leaking kasi pe-press na naman yan. Tapos pag mga nakailang running hours na yan, ang style ko ay titisan uli yan, i-re-retight uli para hindi mag-leaking yung cylinder head. Kasi pag nakaranas ako dati niyan, nagli-leaking. At yun nga, advice na wag na lagyan na ng yung bulikot. Kasi minsan doon nagkakaroon ng yung sa bulikot, nagkakaroon ng problema. Siguro yung sa gasket yung pag nainitan, doon siya nagkakaroon ng effect, no. Minsan minsan di advisable. Kaya depende rin doon sa mga na pinapadala ng mga machinery na bulletin, yung mga technical. At dito nga ay hinigpitan na namin yung cylinder head. Bali nilagay muna na namin lahat yung cylinder, tapos saka nahihigpitan pa isa-isa. At para yung pag ng hydraulic ay lilipat-lipat na lang. Kaya yun. At nailagay na nga namin dito yung mga fittings, no, rocker arm, injector. Hindi ko na masyadong nabidyuhan yun. At yun. At I hope na meron kayong idea how to overhaul a generator Daihatsu 6DE80, no. At yun, thank you and see you sa next vlog. And salamat po sa lahat na inyong suporta. And mabuhay, happy life lang, mama, chup chup.